Dalawa ng congressman po ang nananawagan at gusto na patulan at imbestigahan, alamin kung totoo itong sinumpaang salaysay nitong si Madriaga na nakukulong dyan sa Bikutan na dati daw po ng malalapit security ng mga Duterte, especially ni Vice President Duterte, Sara. Ang mga ito po ay si Congresswoman Laila de Lima at Congressman Benny Abante. Ang gusto ni Congressman Abante ng ika-6 na Distrito ng Maynila, in aid of legislation, alamin ng Kongreso kung totoo itong mga akusasyon dahil hindi ito biro, matindi. May korupsyon at yung volume ng perang sinasabi ay hindi biro. Kung saan nanggaling, kung totoo bang sa pogo o sa drugs, kasi kung yung mga gunita, yung Quadcom nung nakaraang Congress, napaka-init diyan sa iso ng ng pogo at saka ng illegal drugs. So parang gusto niyang ituloy na ito'y alamin dahil merong sinumpaang salaysay, notary ito, hindi fake ito. Yan ang galaw ni Congressman Abante. Ito namang si Congressman Laila de Lima, hindi lang in aid of legislation, ang gusto niya ang executive department ay gumalaw, lalo ng NBI at DOJ. Kasi daw pong sinumpaang salaysay ng mga sinasabi, hindi pwedeng ibaliwala. Kasi korupsyon yon, illegal na pera yan, kasi drugs at pogo ang pinanggalingan umano ng pera. Pangalawa, mayroon pa daw po na susunod. Ibig sabihin, maliban doon sa nakapaloob sa 5 pahina na sinumpaang salaysay ni Madriaga, mayroon pa palang susunod yun. Inuna lang yon dahil parang under threat na siya ngayon sa kulungan. Ang sinasabi ni Atty. Palad na kanyang abogado, meron na kasing pumupunta sa Bikutan, dyan sa Taguig, ng mga tao raw po ng Office of the Vice President. Parang ang feeling, baka delikado ng buhay ni Madriaga dahil nung una pa lang siya ay pinipilit ng kausapin na ang dating ay para hindi magsalita sa kung anong nalalaman. So ang ginawa niya, nagpatulong sa abogado at sinumpaang salaysay ang kanyang statement. Pero hindi pa pala lahat yun. Para bang patikim lang yun kasi under threat na nga siya. Mukhang may nagtatangka yata sa kanyang buhay. Okay. So, posible daw po na mayroon pang kasunod yun. Ayon kay Congresswoman de Lima dahil doon sa halos 3 oras na kanya rin pakipag-usap doon sa unang araw na kanyang pagpunta ron na 11 hanggang alas 2 ng hapon, maraming sinabi na wala pa doon sa sinumpaang salaysay. At willing daw si Madriaga na magpalabas pa ng ibang pagpapatunay sa kanyang mga sinabi. Kasi mula pa pala Mayor si Sara Duterte at nang nag-uumpisa pa lang na Presidente si Digong Duterte, involved na siya sa mga operation. Naging intelligence officer na kung ano-anong opisina, kasama na ang National Security Council at iba pa. So ibig sabihin talagang insider siya sa pamilyang Duterte. Iyon ang kanyang sinasabi doon sa sinumpaang salaysay. So, alam natin na ang iba'y ayaw maniwala dyan. May mga anggulong pinapalabas. Pero ang akin naman ho sinasabi rito, yan ay sinumpaang salaysay, may pananagutan yan pag fake news o walang katotohanan. Dahil ang sinumpaang salaysay na inotari ito, dapat po ay totoo. Pag hindi, pwede kang balikan. Ay mukhang yun ang galaw eh. Pinanindigan. Kaya naman ngayon, tama lang itong si Congressman Abante at de Lima na ito ay imbestigahan. Kasi baka isipin ng mga anti-Marcos, pro-Duterte, yan si de Lima maghihiganti lang, yan si Abante maghihiganti lang. Ay hindi ho yan ang usapan. Ang usapan dito, or usapin dito, totoo ba o hindi? Kaya dapat alamin. Kahit ako, hindi rin naman ho ako agad-agad naniniwala sa ganyan. Ang sinasabi natin dito ay yung totoo hindi, dapat alamin. Mangyari kasi pag inyo napapakinggan yung mga identify na mga maka-Duterte, nasadong negative. Zero kaagad. Paninira daw, politika lang. Yan naman kasi ang kanilang linya lagi. Pagka may lumalabas ng mga testigo at sinumpaang salaysay, laban sa kanila sasabihin paninira lang. Bakit hindi kasi tingnan muna o alamin kung totoo o hindi? Yun lang naman yun eh. Sabagay, expected natin yan.
ang administrasyon ni Pangulong Marcos, lahat ng kanyang ginagawa, sasabihin ay paninira lang daw sa mga Duterte. Yun ang laging argumento nila. Pero sa totoo lang, kaya wala nang naniniwala sa kanila, ay sila yung naninira. Ito, sample na lang. Si Sara Duterte, biyahe ng biyahe sa abroad. Ano bang ginawa niya? Para ba sabayan yung kanyang biyahe? Hindi. Ano bang ginagawa niya sa abroad? Banat ng banat. Batikos ng batikos sa gobyerno. Tapos sasabihin, sila daw ang sinisira ng gobyernong ito. Kabaligtaran. Kabaligtaran. Si Pangulong Marcos hindi pumapatol sa kanila. Tuloy-tuloy ang pagpapaimbestiga sa korupsyon. Tuloy-tuloy ang mga programa para sa bayan. Pero sinasabi nila, puro daw paninira at walang ginagawa si Pangulong Marcos. So, walang naniniwala sa kanila. Ang Marcos loyalist, supporters, independent, silent majority ng mga Pilipino dito at sa abroad, nakikita kung anong ginagawa ng Pangulong Marcos. Kaya yung sinasabi ng mga Duterte na paninira ang ginagawa sa kanila, kabaligtaran yun. Sila ang sumisira sa gobyerno. Wala namang ibang agenda. Mga abogado nila, mga politikong hindi makapasok sa gobyerno, napangako ang hindi nagkatrabaho sa gobyerno, galit na galit. Mga vlogger na kailang ginagamit, ganon. Mga palamurang grupo na nang-aaway kahit sa mall, kakampi nila, kunwari pa hindi. Mga ganon, huling-huli naman eh. Ako, ang aking sinasabi, ang pinagbabasihan ko yung kanilang galaw, kanilang sinasabi, kanilang ginagawa. At kung ano naman ang ginagawa ng gobyerno. Kasi trabaho kong ipaliwanag ang side na yan. Hindi ako konektado sa gobyerno, pero dahil gobyerno yan, mamamayan ang kanilang pinagsisilbihan, dapat nating ipaliwanag kung anong ginagawa. Pag tama, tama. Pag mali, mali. So yung kabaligtaran na propaganda ng mga anti-Marcos at Duterte supporters, yun ang dahilan kaya hindi sila nagtatagumpay sa kanilang laban at pakaunti ng pakaunti ang kailang grupo. Troll at buzzer na lang ang ginagamit. Dahil kahit yung kailang mga social media o kanilang mga vloggers, wala na rin, lupay-pay na rin kasi wala nang argumento, wala nang materyales, wala nang iba kung hindi baligtarin na lang ang katotohanan. Ayan, okay? So ano po inyong masasabi dyan? Please like and share lang po ng ating mga topic sa araw-araw dahil kahit magpapasko ang balita ay walang holiday. Totoo yan, walang holiday ang balita. Maraming nangyayari. Tuloy ang pagbibigay ng lahat ng ayuda ng Office of the President at ng buong Executive Department. Mga sundalo at pulis, hindi lang pinangakuan, mangyayari na po yung dagdag nilang sweldo, mga allowance. Okay? Yung mga na-involved sa mga bigayan ng ayuda sa DSWD, identify na dyan sa Iloilo, kinasuhan na. Pati ang ayudang ganyan, kinaraket pa ng iba, kinasuhan na po ng Department of Social Welfare and Development Secretary Gatchalian. Nakadiscover nila merong ilang mga local official sa Iloilo ay hindi tama ang ibinibigay, maliit ang nakakarating sa mga nangangailangan dahil nawawala yung pera. Di ba? May mga ganyan. So, tuloy-tuloy lang po. Please like and share itong ating mga pinag-uusapan.